Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH. And ngayong araw po, may gusto po akong pag-usapan. So ayan, kung nakikita nyo po, ang sabi dyan, Marcos admin net satisfaction rating rises to plus 40 in June 2024, SWS or yung social weather stations. So, ito po ang sabi, the net satisfaction rating of the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. improved to a good plus 40 and in June from moderate plus 29 in March. So based on SWS survey nga po ito na nirelease po nitong Friday lamang, no? The survey conducted June 23 to July 1 showed that 62% ng Filipinos adult were satisfied and 22% were dissatisfied and 15% were neutral with the general performance of the current national administration. So, ang sabi po, nung June 2024 na satisfaction rating of plus 40 marks an 11-point increase from March 2024 rating. According to SWS, the administration was rated very good on helping disaster victims. So, mga kababayan, nakita nyo naman po na nung may mga bagyong dumaan like si Karina at saka si Enteng, puspusan talaga, no? Bago ngayon dumating, puspusan na yung paghahanda ng ating pamahalaan, And then, syempre po, habang bumabagyo, and after nung bagyo mismo, grabe po yung pagtutulungan. Hindi lamang, syempre, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ng LGU, kasama po dyan si President Bongbong Marcos, na walang pahinga talaga, no? Inasikaso talaga yung mga dapat asikasuhin. At hindi niya hinayaan na yung mga LGUs lang yung kikilos. Kasi siya mismo bilang presidente, kumikilos din talaga, no? At nagtatrabaho at naglilingkod para sa ating mga kababayan Pilipino. So, tuloy ko po, Ayan. Improving children's education plus 62 and helping the poor plus 51. So, ayun nga po, sabi tumaas din yung sa improving children's education. So, napakagandang desisyon na si dating senator or si Senator Angara po yung maging bagong DepEd natin. Kasi alam nyo naman, yung previous na naging DepEd-Sec, wala namang ginagawa dyan. Puro lang nagpapakyut, nagpapaganda. Tapos ang hilig pang makisali dun sa rally na akala mo naman talaga, may ipinaglalaban. 'Di ba? So, ginagamit lang nila yung parali-rally nila na hindi naman peaceful. Para siraan yung administrasyon, nanira ng tao, wala. Puro, yun lang yung agenda nila Mapapansin nyo naman po kasi kung maganda talaga yung agenda nila. Unang-una, dapat hindi sila naninira habang nandun sila sa peaceful rally nila. 'Di ba? Pangalawa, dapat hindi sila nagsasalita o nagko-curse sa mga kapwa nila Pilipino kung maganda talaga intention nila. Pero hindi, nakikita nyo naman mga kababayan kung paano nila i-handle, kung paano yung flow ng program nila. 'Di ba? May mga kasama pa doon na Team Kojic na mga righteous daw, pero grabe makapanira sa administrasyon. Grabe makapagsalita ng hindi maganda sa ating mga kapwa Pilipino. 'Di ba? So yan, tuloy po natin. The Marcos administration received good rating on implementing housing programs for the poor. So, yan po yung isa sa mga na co-cover po natin, no, pag may mga pabahay din ng ating pamahalaan at saka yung mga relocation, no, para nga dun sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. Lalo na po yung mga nasa malapit sa may sapa or malapit sa may tulay, ayan. Sila yung mga kababayan natin na dapat talaga i-relocate. Developing Science and Technology plus 46, creating policies that will generate job opportunities plus 45. Kudos po dito sa may mga job opportunities kasi mas marami po yung job opportunities natin. Parang year by year, napakaraming job opportunities kasi nga maraming nagtitiwala kay PBBM, maraming nag-i-invest. Siyempre, pag maraming nag-i-invest, maraming projects, maraming trabaho.
And napansin ko din po yan, kada LGU, may mga ano yan may mga job fair sila So, syempre, malaking factor po at malaking tulong ito para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng trabaho, diba? So, marami silang pagpipilian. Huwag lang sobrang picky kasi pag lahat inayawan mo, walang mag-aano sa'yo, diba? So, tuloy po natin, Ayan. Ensuring an efficient public transportation system plus 38 and ensuring food security plus 35. So, dun tayo sa ensuring food security. So, alam nyo naman mga kababayan na noon pa, isa sa pina-priority ni President Bongbong Marcos ang food security natin. Kaya nga isa sa binibigay niyang pansin at binubuhos niya talaga yung tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. So kung matatandaan nyo po or kung napanood nyo yung mga recent videos natin, may mga coverage, may mga na-cover po tayo na event ni PBBM kung saan kung ano-ano pong tulong ang ibinibigay niya. Bawat probinsya to mga kababayan. Kumbaga sa isang araw, parang 3 probinsya nga, minsan 4, yun na pupuntahan niya para makapagbigay ng mga farm machineries, yung mga kagamitan po sa pagsasaka, pangingisda. Makakatulong kasi ito para mapabilis yung pag-harvest, pagpapabilis yung pagtatanim, trabaho nila, kumbaga mas mapapabilis. Unlike before, nung wala pa silang mga kagamitan, syempre, kailangan nila mahabang oras para matapos. Pero since may mga makinarya, makabagong makinarya, na ipinagkaloob po ang ating pamahalaan, makakatulong ito para mapabilis yung trabaho nila, para mas marami po yung maani, mas marami yung maitanim nila. Ayan, so, the government received a moderate remark on preparing for problems being caused by climate change plus 29. So, alam nyo naman mga kababayan na ang climate change, isa po yan sa mga hindi nakokontrol ng tao. Kasi kumbaga ano na yan kalikasan na po ang gumagante dito sa mga taong nagkakalat, mga taong nagsisira ng puno, nagmimina. So, bumabalik lang. And mga kababayan, nakita nyo naman grabe talaga yung climate change na hindi maintindihan ng ating mga kababayan. So, kung mapapansin nyo po, nung nagdaang araw, buwan, ilang bagyo na po yung dumating, and may yung katulad ng Karina at ng Enteng, may mga areas na hindi naman dating binabaha pero binabaha na ngayon, and sinisisi po nila ito sa flood control. Mga kababayan, pag sinabi kasing flood control, hindi siya yung mapapahinto mo yung baha, no? Kokontrolin lang niya. And ang masama nga po doon, ang masaklap, di ba sisisihin nila sa flood control. Mga kababayan, pagtapos ng baha, ano yung madadatnan mo? Puro basura. Nagawa din ng tao. Bumabalik lang yung ginagawa nilang kababuyan sa kalikasan. Bumabalik sa kanila. And ang nakakalungkot, may mga nadadamay tayong mga kababayan na hindi naman dugyot. 'Di ba? So, kung tayo nga mismo ay walang disiplina, kahit anong flood control na gawin ng ating administrasyon, kahit yung mga previous admin, may mga flood control na mas grabe. Pero may nagawa ba yun? Kasi kung okay yung mga flood control ng mga previous admin, dapat yung administrasyon ngayon ni PBBM hindi na masyadong magbabaha. Kasi may mga recent flood control projects na So, ibig sabihin lang ba na yung mga flood control ng mga dating administrasyon palpak? Dahil hindi effective, dahil hanggang ngayon binabaha pa rin tayo? Kung doon sila magbibisa. Pero iba kasi pag gumanti ng kalikasan sa atin. Biruin mo yung mga lugar na mayayamang bansa. May mga flood control projects din. Pero binabaha. So, ibig sabihin, matindi na talaga yung climate change sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Kasi maraming bansa ang binaha. 'Di ba? So, hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Sa buong bansa yan. Sa buong mundo yan. No, mga kababayan. Kaya, mahirap pagkasisi tayo ng sisi, tapos isa ka palang dugyot, isa ka pala yung nagtatapon ng basura kung saan-saan, isa ka pala yung naninira ng mga puno, o 'di ba? Kaya ang nangyayari, mapapansin nyo pagtas ng baha, bumabalik yung mga basura na ikinalat kasi walang disiplina ng mga tao. Tapos, pag binaha sila, isisisi nila sa gobyerno. Yung kadugyutan nila, isisisi nila sa pamahalaan, sa gobyerno. 'Di ba? Napakawalang mga
Yan, tuloy po natin. Defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea plus 22. So nakita nyo naman po yung, at narinig nyo naman po yung naging stand ni President Bongbong Marcos regarding sa laban natin sa West Philippine Sea. And mananatili po yung intact na ni katiting ng pagmamayari ng Pilipinas, hindi niya po hahayaang mapunta ito sa mga banyaga. A square inch of our territory, hindi po mapupunta yan sa mga banyaga. Or kahit kaninong banyaga, mga kababayan. Hindi lang ako nag-aano sa China, ha. So, kahit sinong ano ka pa, lahi ka pa, or bansa ka pa, hindi papayag si PBBM na may angkinin ka sa bansa namin. So, yan. Tuloy po natin. Ayan. Ensuring that no family will ever be hungry and have nothing to eat. Ayan, plus 18%. So, makikita nyo naman po yung pagtutulungan ng ating presidente kasama na ng, katulad ng DSWD, yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation na nagtutulungan para po matugunan itong that no family will ever be hungry. Ayan. And the administration meanwhile scored poorly. So, ito babanggitin ko, mga kababayan, kasi hindi naman tayo yung katulad ng iba na mag-i-splice ng statement or ng news para lang mapakitang napakagaling nila, no? So, ito, tuloy ko po Ayan. The administration meanwhile scored poorly on fighting inflation. So, mga kababayan, napakasimple lang naman yung inflation So, alam niyo naman po na nagkaroon ng mga crisis sa ibang bansa kung saan tayo umaangkat. Like, yung crudo, yung pataba ata yun tataba sa Ukraine, tas yung crudo naman sa Middle East. So, syempre, nagkakaroon ng crisis sa Ukraine, yung mga kumukuha ng crudo sa European countries, lumipat po sa Middle East kasi nga, may crisis sila na pinoproblema, may gera po doon. Pero tumataas yung demand, magmamahal. 'Di ba? Pag mataas yung demand ng isang produkto, magmamahal siya kasi halos lahat doon na bumibili. So, ganun po yung mangyayari. Cheating, graft, and corruption is negative 10. Tsaka, syempre, pag nagmahal, kaya isa sa nagmamahal ang mga produkto, syempre yung oil, kasi binabiyahe pa nila Kaya nga may programa or may si PBBM yung Farm to Market Road. Satisfaction rating saw improvements across all regions with the highest in Metro Manila at 52 followed by Balance Luzon at plus 48, the Visayas at plus 32, and Mindanao at plus 25. Yan, the 11-point rise in the National Administration's General Net Satisfaction Rating from March 2024 to June 2024 was due to increase in all areas. Ayan. So, yan mga kababayan, syempre congratulations sa ating mahal na Pangulo na nakikita natin talaga na nagtatrabaho at saka sa mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong po sa ating presidente kasi hindi naman niya kayang mag-isa yan So, syempre, sa pagtutulungan po, sa unity, kasama na po dyan yung ibang ahensya ng pamahalaan sa pamumuto ng ating presidente, mas mapapaunlad ang ating bansa. So, mga kababayan, mag-ingat-ingat po tayo dahil may bagyo, may habagat din, at may panibagong bagyo na naman na papasok sa ating bansa. So, iba yung pag-iingat po ang kailangan. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.